Nasa ating po linya ngayon ang pinuno po ng National Food Authority o NFA si Ginoong Larry Lacson. Magandang umaga po, Administrator. Magandang Hi, umaga good po, morning po, Admin. Manong Ted. Kasama ko po si Good Nikki de morning, good Guzman. morning po. Okay. Yan. So, Admin, unang-una po, kamusta na po ba yung lagay ng mga magsasaka natin dyan sa Bulacan, no? Nananawagan nga po ng tulong sa NFA dahil sa binabarat daw po sila ng mga traders. May espasyo na po ba sa warehouse ng NFA para bumili ng palay? Tama po yan, no? Na-monitor po natin yan. In fact, nakausap din natin sila last week, Wednesday, no? At yung hinaing nga nila, binabarat po sila. That's why last week din, I think, nag-start tayo ng Friday na free up natin yung worth ng mga 5,000 bags ng palay, no? Namili tayo dyan sa may San Ildefonso, Bulacan. Mula Friday hanggang I think kahapon na namimili tayo. Kung hindi ako nagkakamali, no? Yun po ang isang ating ginawa last week. And at the same time ngayon, actually I'm on my way papunta sa Bulacan, sa Malolos, Bulacan, upang pulungin, no, yung ating mga magsasaka, kasama natin si Secretary. Alam po kasi ng mga traders, no, na walang mapupuntahan yung mga magsasaka kapag puno Tama sa po, NFA. tama, Oo. tama. Ano po bang report na nakalap sa inyo, sa inyo po mismo, yung sa presyohan? Gaano po ba kababa yung alok ng mga trader daw, negosyante? At magkano po ba yung tubo ng magsasaka nung di pa nga po nakakabili ang NFA sa mga Bulacan farmers natin? Sa ngayon po na-monitor natin 12, 13 pesos, ganyan po. Sa ibang lugar may nagsabi ng 11.50. So yun po yung ating namomonitor ngayon. That's why talaga namang lugi ang ating magsasaka. Napapagsamantalahan po talaga. So minarapat namin na kumilos agad at kausapin. At ito nga po, tinitignan na natin lahat ng ating mga warehouse for repair. Yung mga kahit hindi pa 100% finished, tinitignan natin lahat ng mga possibilities para baka pwede nang gamitin, no? At ito nga ay ang isang paksa ng aming pagpupulong ngayon. Opo, anong oras po ang inyong meeting, sir, with the Secretary at anong grupo po ito sa Bulacan? 8:30 po ang meeting natin with the farmers dito po sa May Malolos, pero iba't ibang dako po ng Bulacan ng mga farmers na pupunta. Okay, sige po. So sa ngayon po talaga, considering all factors present dito po sa inyong bilihan po ng palay, magkano ho ba ang farm gate at yung pong tuyo na po na palay ang bili ng NFA? Sa NFA po, kasalukuyan ngayon, namimili pa rin kami. Diyan po sa Region 3, kasakuan mo lang, 19 pesos po ang fresh. At ang clean and dry po ay 24. So imagine po ang layo ng presyo ng traders sa amin. Kanya talagang naghintay po ang ating mga magsasaka talaga na mag-open ulit at matapos itong mga warehouses natin para hindi naman sila malugi. Opo. Maliban po dito sa ilang mga lalawigan sa gitnang Luzon, meron pa ho ba kayong reports in other regions, sir? Meron po tayong report sa Umingan, Pangasinan, sa may Cagayan, Apari, Cagayan. That's why kausap din po natin over the weekend ang ating mga tao sa Cagayan at Isabela. At doon po ay pinapapaspasan ko yung mga repairs na ang mga warehouse natin na naibahagi ko sa inyo noon na 136 po yan total nationwide. So may mga progress na po yan, kanya baka po probably tomorrow or Wednesday tatakbo naman ako ng Region 2 sa Cagayan at Isabela para tignan personal kung ano po yung pwede nang gawin doon. Okay, so dito po sa Bulacan, ngayon po ba kaninyo meron na kayong ginawa pong mga mitigating action dito po sa problema over the weekend? So nakakailan na po kayong tonelada na nabibiling fresh na palay and ano po ang inyong balak ngayon para po dito sa kanilang sitwasyon para lang ho klaro? Ang nabili na po nating palay mula po Enero hanggang ngayon sa kasalukuyan na harvest season, no? Nakabili na po tayo ng 4.6 million na bags po ng palay.
1 million over na po tayo sa target natin na 3.6 million bags of palay. So talaga pong yan po ang datos at talaga naman pong ginagawa po natin ang makakaya natin ang makapamili pa. At dito naman po sa ginagawa natin para matulungan ang ating mga magsasaka. Last week din po, nung ka-meeting ko yung mga farmers natin from Bulacan, pinasinayaan o pinapress natin yung mga trucks, no, na ang total po niyan 14 para ho magamit na sa paghakot ng mga palay at mga magsasaka. So, 3 po dyan ay napunta sa Bulacan at Nueva Ecija at yun po ang tumutulong ngayon para sa paghakot ng ating mga palay. So dito po sa Bulacan, as in, maaari ba natin sabihin ngayon na sino man pong farmer ang meron pa pong for disposal na kanya pong harvest, kayo nabibili? O paano po? Ganito po, no? Dahil ang sitwasyon po ito ay talaga namang sinabi na natin na malayo pa, no? Marami po ang nakapila ng mga magsasaka ngayon sa ating mga warehouse na naghintay po talaga. Siguro po pagkatapos nitong pilang ito at meron pang espasyo, tatanggap pa rin po tayo ng mga palay mula sa ating mga magsasaka. Meaning hindi pa po sigurado na kaya nyo pong bilhin lahat ngayon na naka-standby for NFA procurement? Yun pong mga naka-standby, tingin ko po kaya po yan. Committed po yan, bibilihin po natin yan na nakapila na. Ang hindi po natin masabi ay lahat ng palay ng ating mga magsasakang hihirapan ay mabibili natin. Katulad nga po ng nasabi ko, hanggang 5% lang po ng total production ang kaya pong bilhin ng NFA. Okay, sige po. Kasi nga po, ngayon kasi tapos na practically ang harvest season, may mga maghahabol pa bago nga po magtag-ulan, dapat talaga ngayon na po yung harvest season. Meron ba kayong estimate ngayon kung mga ilan ito na kaya po ninyo na based on sa report ng mga tauhan nyo na nakapila ngayon, mga ilang pong tonelada o ilang pong kilo ito? Sa ngayon po, wala pa tayong datos ng eksakto na pwede pa natin bilhin. Ito po yung magdidepende ngayon talaga sa mga warehouse na mapi-free up. Kunwari po, ang na-free up natin or naayos na warehouse for repair, pwede na, let's say, 50,000 bags, 50,000 bags po ang kaya natin. If it's 100,000 bags, 100,000 bags po. So it will depend on the space po. Opo, it will depend on the space ng NFA. Opo, yun po, tama. Opo, yes sir, Larry. But basically po, ang problema dito ay hindi naman mahirap intindihin, di ba? Number one, ang ating mga rice farmers, itong mga kooperatibang ito o itong mga asosasyon na ito, walang sariling bodega na pag-iimbakan ng kanilang palay. That's one, di po ba? Opo, hindi po lahat sila ay may kakayahan magbodega. Yes. Opo. Pangalawa, wala silang sariling kaparaanan para doon po sa pagpapatuyo ng palay maliban yung iba sa kalsada o dito po kung tawagin nila ay solar dryer, di po ba? Mga roadside patuyo. Tama po. Tama po yan. Opo. So, Sir Larry po, ang solusyon talaga dito, para hindi lahat nakasandal sa NFA, bawat lugar, bawat kooperatiba nga sana, ideally, may sariling bodega at may sariling drying facility. Tama po yun. That's the ideal situation na po. Opo. Di po ba, Sir Larry po, ang tawag dito, post-harvest facilities, di po ba? Tama po yun, yes. Opo. Na hanggang ngayon po, ito pa rin ang ating issue. Po, ngayon nga po, yung naibida ko na po sa inyo na under the modernization din ng NFA ay napakarami po natin tinatayo ngayon. 36 tinatayo, 136 nire-repair. At ito po, konting tiis na lang within the 1 or maximum 2 years period. Tapos na po lahat ito at malaking bagay po ito sa ating magsasaka. Yes sir, yes sir. Yung nga po ito, NFA owned and operated bodegas and drying facilities, right? Apo. Tama po. Ito po yung sinasabi ko na under the modernization ni NFA sa post-harvest facility. Opo. Dati-rati po kasi before the RTL, ang NFA, doon dinadaan sa NFA yung construction ng mga bodega sa iba't ibang mga lugar po. Ngayon po ba yung funding para sa pagtatayo ng bodega, hindi NFA kung hindi po sa mga cooperative, saan ang gagaling kay ang pera? O saan pa pwedeng humingi ng pera?
Yung pong sa mga kooperatiba na tinatayo at kaya nga, tina-turnover po nila sekretary, nila presidente, nanggagaling po yun sa RCEP fund po na ang nagpapatayo po niyan ay ang PhilMec. Sila po ang din po nanggagaling. Opo. Ayun. So pati po bodega sa PhilMec din dinadaan ngayon through itong RCEF. Sa yes po, yung sa RCEP. Pero yung po sa amin, under the modernization ni NFA, dahil NFA owned po yan, yan po ay nanggagaling sa GAA. Sa GAA, sa Tier 2 ng GAA. Opo. Sige po. So, at least ngayon, klaro na po sa ating mga mga nakikinig ito pong isyong ito. Sir Larry, makikibalita po kami sa inyo dito po sa inyo pong event ngayong araw na ito. Sana nga po ay agad niyo po matugunan itong problema ng ating magsasaka. Salamat din po for being proactive po dito sa isyong ito. Opo, ay babalitaan ko po kayo at marami pong salamat at na ipapaliwanag natin ng mabuti ito. Salamat po. Salamat na marami.